Magandang araw sa iyo aking mahal na kaibigan at miyembro ng ating lumalaking pamilya rito. Nakarating ka sa videong ito hindi sa pamamagitan ng pagkakataon, kundi dahil sa isang malakas na paghila ng iyong kaluluwa patungo sa kapayapaan at proteksyon na matagal mo nang hinahanap. May tanong ako sa iyo, naramdaman mo na ba ang kakaibang bigat sa loob ng iyong kwarto, isang hindi maipaliwanag na lamig o isang pakiramdam ng pagkabagabag kahit na dapat itong maging iyong santuwaryo? Alam mo ba kung minsan ang mga maliliit na bagay na nakapaligid sa atin sa ating pinakapribadong espasyo ay maaaring maging mga pintuan para sa mga enerhiya o mga nilalang na hindi natin nakikita na siyang nagiging sanhi ng ating pagkabalisa, pagkapagod o maging ng mga bangungot? Maraming tao ang hindi nakakaalam nito, ngunit may 5 karaniwang bagay sa ating kwarto na hindi lang basta nakakolekta ng alikabok kundi mas malalim pa dyan, nagiging paborito ito ng mga espiritu o mga nilalang na tinatawag nating jinn. At ngayon ipapaliwanag ko sa iyo kung bakit at mas mahalaga pa paano mo babaguhin ang lahat ng ito upang ang iyong kwarto ay maging isang lugar ng kapayapaan, paggaling at banal na proteksyon. Kung handa ka ng palayain ang iyong kwarto mula sa anumang mabigat na enerhiya, at punuin ito ng liwanag, manatili ka sa akin hanggang sa dulo, dahil ang bawat sandali ng videong ito ay magbibigay sa iyo ng susi sa isang mas malalim na kapayapaan at proteksyon na higit pa sa iyong inaakala. Alam kong marami sa atin ang nag-iisip, paano mangyayari yon? Isang kwarto lang ito. Pero ang ating mga kwarto ay hindi lamang basta 4 na dingding at isang bubong. Ito ang ating personal na kanlungan, ang lugar kung saan tayo nagpapahinga, nagninilay at nagpapagaling. Ito ang espasyo kung saan ang ating kaluluwa ay pinakanakapikit, pinakanahirang at pinakamadaling maimpluwensyahan. At kung ang espasyong iyan ay puno ng mga enerhiya na hindi nakakatulong, paano natin ganap na magagawang mag-regenerate at humarap sa bawat bagong araw ng may buong lakas at positibong pananaw? Nakakatuwa isipin, aking kaibigan, na ang solusyon ay hindi kasing komplikado ng iniisip mo. Kadalasan ang mga sagot ay nasa mga bagay na nasa harapan lang natin, na hinayaan lang nating maging bahagi ng ating nakasanayan. Kaya't simulan na natin ang paglalakbay na ito, at ipapakita ko sa iyo ang 5 bagay na ito, at kung paano mo gagawing isang santuwaryo ng liwanag ang iyong kwarto. Ang unang bagay na madalas nagiging paborito ng mga enerhiyang hindi ka nais-nais o tinatawag nating jinn ay ang kalat, hindi organisadong kagamitan. Narinig mo na ba ang kasabihang ang labas ay refleksyon ng loob? Kung ang iyong kwarto ay puno ng kalat, mga damit na nakakalat, mga libro na nakatambak, at mga gamit na walang tamang lugar, ito ay hindi lamang nakakasira sa ganda ng iyong espasyo. Mas malalim pa dyan, ang kalat ay lumilikha ng stagnant energy. Isipin mo ang isang ilog na hindi umaagos, nagiging mabaho at nagkakaroon ng mga putik. Ganoon din ang enerhiya sa iyong kwarto. Kapag stagnant, nagiging madaling hanguan ng mga negatibong enerhiya at mga nilalang na sumisipsip ng iyong sigla. Sila ay gusto ng kaguluhan, ng dilim, ng hindi malinaw na hangganan. Ang isang malinis at maayos na espasyo ay may malinaw na daloy ng enerhiya na nagiging mahirap para sa mga negatibong nilalang na manatili. Naaalala ko pa ang kwento ni Aling Nena, isang matandang babae na lumapit sa akin noon. Hindi raw siya makatulog ng maayos, palaging may bangungot at pakiramdam niya ay laging may nakatingin sa kanya. Pagpunta ko sa kanyang kwarto, puno ng lumang papeles, damit at mga gamit na hindi na niya nagagamit. Nang tulungan namin siyang linisin at ayusin ang kanyang kwarto, unti-unting nawala ang kanyang mga bangungot at naramdaman niya ang kapayapaan na matagal nang nawala. Ang kanyang kwarto ay naging magaan at sariwa. Napakalaking pagbabago ang nagawa ng simpleng pag-ayos. Ang pangalawa naman ay ang salanin o sirang bagay. Ito ay isang bagay na madalas nating pinapabayaan. Maaaring ito ay isang basag na salamin, isang sirang orasan, o isang upuang may punit. Marami sa atin ang nag-isip, ayusin ko na lang mamaya, o sige, magagamit pa ito. Pero ang mga sirang bagay ay sumasagisag sa pagkaputol, pagkabigo at kawalan ng pagkakaisa. Sa enerhiya, ang mga ito ay parang mga bukas na sugat sa iyong kwarto.
Kung ang mga bagay sa iyong kwarto ay sirang-sira o kulang, nagpapadala ito ng mensahe sa universo at sa mga espiritu na may kakulangan sa iyong buhay na may sira sa iyong kapayapaan. Ang mga jinn o mga negatibong enerhiya ay nabubuhay sa mga enerhiya ng kakulangan at sira. Sila ay parang mga lamok na naakit sa tubig na nakatambak. Kaya't ang pagtatapon o pag-aayos ng mga sirang bagay ay hindi lamang tungkol sa aesthetic. Ito ay tungkol sa pagpapagaling ng enerhiya sa iyong espasyo, pagpapakita ng respeto sa iyong sarili, at paggawa ng deklarasyon sa universo na ikaw ay karapat-dapat sa buo at gumaganang mga bagay. Ibig sabihin ikaw ay buo at hindi kailangan ng anumang pagkabigo sa iyong buhay. Isipin mo ito na isang paraan upang ideklara ang iyong pagnanais para sa kaganapan at kaligayahan sa iyong buhay. Pangatlo, at ito ay mahalaga, ay ang larawan ng malulungkot na alaala o nakakatakot na imahen. Marami sa atin ang naglalagay ng mga larawan sa kwarto na nagpapaalala sa atin ng mga nakaraang sakit, mga taong nawala na nagdulot ng labis na kalungkutan, o mga imahen na sa totoo lang ay nagdudulot ng takot o bigat. Maaaring ito ay isang painting na may madilim na tema, isang litrato ng yumaong mahal sa buhay na nagpapaalala ng lungkot sa halip na pagdiriwang ng buhay, o kahit isang dekorasyon na may malalim na koneksyon sa isang trahedya. Tandaan, aking kaibigan, ang iyong kwarto ay ang lugar kung saan ka nagre-relax at nagpapahinga. Kung ang iyong paningin ay laging nakakakita ng mga bagay na nagdudulot ng negatibong damdamin, paano ka makakaramdam ng kapayapaan? Ang mga jinn at mga negatibong nilalang ay gustong-gusto ang mga mabigat na damdamin tulad ng lungkot, takot at pag-aalala. Sila ay parang mga anino na sumusunod sa dilim. Ang paglalagay ng mga larawan na nagbibigay sa iyo ng kagalakan, pag-asa at pagmamahal ay nagbabago sa enerhiya ng iyong kwarto. Piliin ang mga larawan na nagpapaalala sa iyo ng magagandang sandali ng pag-ibig, ng pamilya, ng kaligayahan. Gawin mong isang gallery ng pag-asa at inspirasyon ang iyong kwarto. Ang espasyong iyon ay para sa iyong paggaling at hindi para sa pagpapalala ng sakit na matagal mo nang pinagdaanan. Ngayon, bago tayo dumako sa pang-4 at pang-5 bagay, gusto kong malaman mo na hindi ka nag-iisa sa pagharap sa mga ganitong hamon. Marami sa atin ang hindi nakakaalam ng mga prinsipyong ito. Kaya't kung ang mga sinasabi ko ay gumagawa ng resonansya sa iyong puso, kung nararamdaman mo ang katotohanan ng bawat salita, ibahagi mo sa akin sa mga komento. Sabihin mo kung saan ka nanonood at kung anong pakiramdam ang idinudulot nito sa iyo. Ang iyong interaksyon ay mahalaga sa akin at nakakatulong sa atin na maging isang mas malakas na komunidad na nagtutulungan tungo sa pagbabago. Ang bawat kwento ninyo ay nagbibigay inspirasyon sa iba at nagpapatunay na hindi tayo nag-iisa sa ating paglalakbay. Ang pang-4 na bagay na dapat mong suriin sa iyong kwarto ay ang salamin na nakaharap ay kama. Ito ay isang karaniwang pagkakamali sa disenyo ng kwarto na may malalim na implikasyon sa enerhiya. Sa maraming kultura at paniniwala, ang salamin na direktang nakaharap sa kama ay pinaniniwala ang lumilikha ng mga enerhiyang hindi ka nais-nais. Ang salamin ay sumasalamin hindi lamang sa ating pisikal na imahe, kundi pati na rin sa enerhiya. Kapag ikaw ay natutulog, ang iyong kaluluwa ay nasa pinakamahinang estado, mas bukas sa mga enerhiyang nakapaligid. Kung may salamin na nakaharap sa iyo, ito ay maaaring magdulot ng restless sleep, bangungot o pakiramdam na may kasama kang iba sa kwarto. Sa Feng Shui, sinasabi na dinodoble nito ang enerhiya, mabuti man o masama. Kung may tensyon sa loob ng kwarto, didoblehin ito. Kung may presensya ng jinn, mas lalo itong magiging malakas. Kaya't kung may salamin ka na nakaharap sa kama, subukang ilipat ito sa ibang posisyon, kung saan hindi direktang makikita ang iyong sarili habang natutulog. Kung hindi ito posible, maaari mo itong takpan ng tela o kurtina tuwing gabi. Ito ay isang simpleng pagbabago na may malaking epekto sa kalidad ng iyong pahinga at sa proteksyon ng iyong espasyo. Narinig ko na ang napakaraming kwento ng mga tao na nagkaroon ng mas mahimbing na tulog at mas payapang pakiramdam matapos nilang ilipat o takpan ang kanilang mga salamin.
Isang binibini ang nagkwento na matapos niyang tanggalin ang salamin na nakaharap sa kanyang kama, ang kanyang paulit-ulit na bangungot ay tuluyan ng naglaho. Ito ay isang simpleng solusyon, ngunit napakalakas ng epekto na higit pa sa iyong inaakala. At sa wakas, ang ikalimang bagay na dapat mong bigyan ng pansin ay ang bagay malalim kalungkutan o negatibong kasaysayan. Ito ay maaaring mga lumang antigong gamit na may hindi magandang pinagmulan, mga regalong galing sa isang tao na nagdulot sa iyo ng sakit o mga alaala ng isang trahedya na patuloy mong iniingatan sa iyong kwarto. Ang bawat bagay ay may taglay na enerhiya, at ang mga bagay na may koneksyon sa kalungkutan, sakit o negatibong pangyayari ay nagdadala rin ng enerhiyang iyon. Sila ay parang mga angkla na humahawak sa iyo sa nakaraan at humaharang sa pagpasok ng bagong liwanag at kapayapaan sa iyong buhay. Ang mga jinn at mga mabibigat na espiritu ay naakit sa ganitong uri ng enerhiya sa pakiramdam ng bigat ng nakaraan ng hindi pa nalalabas na emosyon. Sila ay parang magnanakaw na sumusulpot sa madilim na sulok. Ang paglilinis ng iyong kwarto mula sa mga ganitong bagay ay hindi nangangahulugang pagtalikod sa iyong nakaraan, kundi pagpili na lumakad patungo sa isang mas maliwanag na kinabukasan. Ito ay pagtanggap na mayroon kang kapangyarihang pumili kung anong enerhiya ang nangingibabaw sa iyong personal na espasyo. Kung mayroon kang mga ganitong bagay na hindi mo kayang itapon, isaalang-alang ang paglilinis dito sa espiritual na paraan, maaaring sa pamamagitan ng panalangin, pagpapausok ng insenso, o pag-iwan nito sa labas ng kwarto na nababalutan ng sikat ng araw, at simoy ng hangin upang malinis ang enerhiya nito. Ngunit ang pinakamabisang paraan ay ang pagpili na palayain ang iyong sarili mula sa bigat na dulot ng mga ito, at yakapin ang bagong simula na naghihintay para sa iyo. Ngayong nalaman mo na ang 5 bagay na ito, ang tanong ay anong gagawin mo? Ang kaalaman ay kapangyarihan, ngunit ang aksyon ang tunay na magdadala ng pagbabago. Nais kong bigyan ka ng isang hamon, isang pagkakataon upang muling bawiin ang iyong kwarto at gawin itong isang lugar ng kapayapaan, paggaling at banal na proteksyon. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa paggawa ng isang intensyonal na hakbang tungo sa paglikha ng isang espasyo na nagpapalakas sa iyo, hindi nagpapahina. Simulan mo sa isa sa mga bagay na ito na pinakamadali mong ayusin. Malaking impact na yon. Ang bawat maliit na hakbang ay isang malaking pagtalon tungo sa isang mas payapa at mas protektadong buhay. Ang bawat desisyon na gawing mas maliwanag ang iyong kwarto ay isang deklarasyon ng pagmamahal sa sarili at pagtitiwala sa mas mataas na kapangyarihan. Tandaan mo, aking kaibigan, ikaw ay nilikha para sa isang layunin, at ang layuning iyan ay nangangailangan ng isang malinaw at malakas na espiritu. Hindi mo kayang abutin ang iyong pinakamataas na potensyal kung ang iyong pinakapribadong espasyo ay puno ng mabibigat na enerhiya. Ang iyong kwarto ay dapat maging refleksyon ng pag-asa, ng pag-ibig at ng proteksyon na nararapat sa iyo. Ikaw ay hindi nag-iisa sa paglalakbay na ito. Mayroon kang gabay mula sa itaas, isang hindi nakikitang kalasag na laging handang protektahan ka. Kailangan mo lamang buksan ang iyong puso at ang iyong tahanan para sa presensya niya. Ang iyong kwarto ay magiging isang muog laban sa anumang negatibong puwersa kung pahihintulutan mo ang Diyos na manahan dito at magpuno ng kanyang kapayapaan sa bawat sulok. Ngayon oras na para sa isang sandali ng panalangin, isang sandali upang buksan ang ating mga puso at anyayahan ang banal na presensya na maglinis at magprotekta sa ating mga kwarto at sa ating buhay. Isara mo ang iyong mga mata kung nais mo at damhin ang kapangyarihan ng mga salitang ito. Mahal na Ama sa langit, lumikha ng lahat ng nakikita at hindi nakikita, kami po ay lumalapit sa iyo mayong araw na ito ng may buong pagpapakumbaba at pagtitiwala. Nagpapasalamat po kami sa pag-ibig mo, sa iyong walang hanggang paggabay at sa iyong presensya na laging sumasama sa amin. Patawarin po ninyo kami sa anumang pagkakataon na aming pinayagan ang kadiliman o negatibong enerhiya na manahan sa aming mga personal na espasyo, lalo na sa aming mga kwarto. Nais po naming lumaya mula sa anumang bigat, takot o impluensya ng mga espiritong hindi mula sa iyo.
Hinihiling po namin ngayon Ama na gamitin mo kami bilang mga instrumento ng iyong liwanag. Linisin po ninyo ang bawat sulok ng aming mga kwarto, ang bawat bagay na naroon mula sa anumang stagnant na enerhiya, mula sa anumang bakas ng kalungkutan, pagkabigo o takot. Palayain po ninyo ang aming mga espasyo mula sa presensya ng anumang jin o masasamang espiritu na maaaring nananahan doon. Sa iyong makapangyarihang pangalan, hinihiling po namin na ang iyong banal na liwanag ang magpuno sa bawat espasyo, sa bawat sulok at sa bawat sandali sa aming mga kwarto. Gawin po ninyo itong isang santuwaryo ng kapayapaan, paggaling at kaligayahan. Protektahan po ninyo kami habang kami ay nagpapahinga mula sa anumang bangungot, mula sa anumang paggambala. Bigyan po ninyo kami ng malalim at payapang tulog upang kami ay magising kinabukasan na may buong lakas-sariwang pag-asa at puspos ng iyong banal na layunin. Idinideklara po namin ngayong araw na ang aming mga kwarto ay pag-aari mo pinupuno ng iyong pag-ibig at liwanag. Kami po ay umaasa sa iyong pangako na laging nasa aming tabi, na laging nagbibigay proteksyon at gabay. Tulungan po ninyo kami na maging mas matulungin sa aming mga espasyo, na piliing ang liwanag kaysa sa dilim, ang pag-asa kaysa sa takot. Naway ang aming mga tahanan, lalo na ang aming mga kwarto, ay maging isang patotoo ng iyong kapangyarihan at iyong kabutihan. Lahat po ng ito ay aming hinihiling sa matamis at makapangyarihang pangalan ng iyong anak si Jesus. Amen. Aking mga minamahal, tandaan na ang kapangyarihang magbago ay nasa loob mo. Ang bawat araw ay isang bagong simula, isang pagkakataon upang bumuo ng isang buhay na puno ng liwanag at kapayapaan. Ang iyong kwarto ay ang iyong personal na kanlungan at may kapangyarihan kang gawin itong isang lugar na nagpapalakas sa iyong kaluluwa. Huwag kang matakot na palayain ang mga bagay na hindi na naglilingkod sa iyo, at huwag kang mag-atubiling punan ang iyong espasyo ng mga bagay na nagbibigay inspirasyon at nagpapalakas sa iyong pananampalataya. Ikaw ay espesyal, mahalaga at nararapat sa isang buhay na puno ng kagalakan at proteksyon. Kung ang mensaheng ito ay nakatulong sa iyo at nakapukaw ng pag-asa sa iyong puso, huwag kalimutang i-like ang videong ito at mag-subscribe sa aming channel. Siguraduhin ding i-click mo ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video na makakatulong sa iyong paglalakbay tungo sa isang masaganang buhay. Ito ay hindi lamang tungkol sa akin o sa channel na ito ay tungkol sa ating lumalaking komunidad na nagtutulungan para sa mas malalim na pagbabago. At kung gusto mong malaman ang mas marami pang paraan upang linisin ang enerhiya ng iyong tahanan, panoorin ang aming susunod na video na lalabas sa screen ngayon, kung saan tatalakayin natin ang mga simpleng ritual upang panatilihing sagrado ang buong tahanan mo. Hanggang sa muli, manatiling maliwanag at mapayapa, aking kaibigan. Mahal na mahal ko kayo.